Hello mga guy, ito na po yung ating flavored egg pie. Itong recipe natin ngayon, hindi natin dito kailangan ng hand mixer. Kung may oven ka, sige lulutuin mo ito sa oven. Kung wala kang oven, walang problema kasi lulutuin natin yan sa ating mga kaldero. Kaya taraga, umpisahan na natin. Ito po yung gagamitin ko na hulmahan. Gagamit po ako dito ng tatlong ganito, tatlong 7 by 1 inches. Kung wala kayong ganito na sizes mga ga, ay pwede na ito na lang po yung gagamitin ninyo. Itong 20 cm at yung 28 cm. Yung recipe natin ngayon ay tamang-tama dito sa ganitong mga sizes. Yun nga lang ay isang flavor na lang yung gagawin ninyo. Kung wala kayong mga molder na gaya ng gagamitin natin ngayon. So dito na po tayo sa ating crust, ingredients, harina, asukal, at asin. At tubig at pagkatapos tunawin yung ating asukal at asin at basain natin yung ating harina at masahin. At pagkatapos ilagay na ang margarine, pwedeng gumamit dito ng shortening. Masahin hanggang sa mag-well combine na po yung ating margarine dito sa ating harina. Huwag lang po natin itong masahin ng todo, kunting masa lang na yung mag-well combine na lang po yung ating margarine sa ating harina. Ay okay na po yan na hindi lang mapunit yung ating pabalat. Masahin po natin ng mga 2 minuto. At yung gagamitin po natin ng molder ay banyahan lang po natin ng shortening or di kaya margarine. At magsimula na po tayong mag-flatten ng ating crust at hatiin lang po natin ito sa 3. Sa pagpalapad po natin, tansyahin lang po natin yung lapad ng ating hulmahan para hindi naman masyadong manipis at hindi din masyadong makapal yung ating pabalat. At lagyan natin ng ganito yung mga bandang gilid para yung ating mixture ay hindi aawas, nang hindi din masayang at nang pang-design na din. At pagkatapos nito, dito na po tayo sa ating flan mixture. Medium sizes lang po yung itlog na ginagamit ko dito mga ga at ginaganito ko lang po maglagay. Baka may bugok na itlog para hindi din masira yung ibang itlog. 3 medium whole eggs na lagay ko plus 3 egg yolk. At batihin lang po natin yan. At nang nabati na po natin yung ating itlog, ay isunod na po natin ditong ilagay yung ating asukal, vanilla extract, at tubig, at yung ating evaporated milk. At maglagay tayo dito ng cornstarch at yung powdered milk. And then, salain lang po natin yan. Yung mga sukat pala ng ating mga ingredients, mga ga, ay nasa video screen lang po natin. Sundan nyo lang. At haluin, siguraduhin po nating matunaw natin yung ating asukal at yung ating powdered milk. At pagkatapos, para makinis talaga yung ating mixture, ay salain po natin ito ng 3 beses. At para pantay yung hati ng aking mixture, ay sukatin ko ito muna by cups. Ayan, meron po ako ditong 4 cups ng ating mixture at i-divide ko po ito sa 3. Kaya meron po tayong 1 1/3 cup na mixture bawat yanera na ilagay po natin. At dito naglagay lang po ako ng half tablespoon ng ating OB flavor powder. Yes, powder lang po yung gamit ko na flavor. At tunawin ko lang po ito ng mabuti yung aking OB flavor powder. Bago po ninyo ibuhos yung flan mixture po ninyo, baka may huluharin na po yung crust, ay banyahan nyo po yan ng tubig para dumikit talaga yung ating flan mixture sa ating pabalat. At itong plain po natin ay ito po yung lulutuin po natin sa ating kaldero or kaserula. At ito namang yung may mga flavor po natin ay ito po yung lutuin po natin sa ating oven. Kung mayroon kayong mga oven mga ga, ay pwede din sa oven na lutuin. At ito mga ga, ay banyahan ko po ito ng tubig bago ko po dito ibuhos yung ating flan mixture kasi may huluhari na siya at medyo dry na. Para dikit na dikit talaga dito yung ating flan mixture. Tubig lang yung iba niya natin ay okay na. At itong dalawang ito ay lulutuin ko po ito sa aking oven na may preheated 150 degrees Celsius at niluto ko po ito sa loob ng 40 minutos. At dito naman sa aking kasirula ay niluto ko po ito sa loob ng 25 minutes sa mahina lang po talaga ng apoy ng kalan sa ilalim. At takpan ko lang yan. Wala po yang uling sa ibabaw, kundi takpan lang po natin. At nilagyan ko lang yan ng patungan dyan sa loob. At ito po mga ga, sa loob ng 25 minutes sa pinakamahinang apoy, ay ito na po siya. Ay palamigin ko lang diyan. Hindi ko muna yan kuhanin. Ay hintayin ko muna ditong lumamig. Tuluto na po yan. Mainit pa yan, kaya nakikita po ninyo medyo maumbok yan. Pero pag lumamig na yan mamaya ay maging flat na yan. Ayan mga ga, lumamig na kaya naging flat na. Ayan, ito po yung luto ng ating kaldero or kaserula.
Hala, dutayan ang mga ga, muntikan ang masunog sa loob ng 25 minutes. At ito naman yung luto natin sa ating oven. O di ba ga, ang dali lang pong gawin at hindi mo na kailangan na bumili pa sa labas, kaya subukan na at hanggang dito lang po yung ating video. Sana makatulong sa iyo ito. Hanggang dito lang at magkita tayong muli. Ito pong inyong Kainday. Maraming salamat at bye-bye.